epektibo ngayong araw ang panibago pong adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Simula ngayong umaga, tataas po ng 57 sentimos ang singil sa per liter ng gasolina. Ito ay ikatlong sunod pong linggo ng dagdag singil sa gasolina. Samantala po naman, babawasan na higit sa 9 na piso ang per liter ng diesel at higit naman 13 pesos ang bawas sa gas. Sa iba pang balita, ibebenta naman ng Department of Energy o DOE ang diesel sa mas mababang halaga para po sa mga malalayo at liblib na komunidad na sineserbisyohan ng National Power Corporation o NPC. Ayon sa ahensya, nasa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta nila sa 80 pesos kada litro. Para naman sa mga komunidad na hindi konektado sa main grid at inaasahang makatutulong po ito para maging stable ang supply ng kuryente sa mga lugar katulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces. Hindi po naman tinutulan ng ERC ang diskarte po ng Meralco para nga liitan ang magiging patong sa singil ito sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa ERC, hindi malabong tumaas ang singil ng Meralco para nga sa buwan ng Mayo. Pero nakikipag-ugnayan na po raw ang Meralco sa mga suppliers nito para nga tawaran ng ilan nilang power supply deals para nga mapababa ang presyo ng kuryente. Dahil diyan, naantala ang anunsyo ng adjustment sa singil sa kuryente para sa darating na billing. Naghahanda naman ng Department of Agriculture para sa pagdating ng El Nino at sa posibilidad na paglala nito. Ang paliwanag po ng DA, susundin nila mga natutunan mula sa El Nino noong taong 2024. Kung hindi raw kasi ito paghahandaan, posibleng humina ng hanggang 30% ang lokal na produksyon. Isusulong daw ng DA ang mga pananim na hindi masyadong water intensive, pagpapalawak ng solar-powered na irigasyon at low-cost greenhouse. Hinihikayat din ang mga magbubukid na makapagtanim ng mas maaga. Samantala po naman, umaasa po ang DOTR na maisa sa pribado ang operasyon at maintenance ng MRT-3 sa susunod na taon. Target nga po sana ng ahensya na makapag-award ng kontrata sa concessionaire sa pagsapit po ng Hulyo ng 2027. Para nga daw ma-turn over ang operasyon ng tren pagsapit ng Oktubre. Kung aprubahan ito ng Economy and Development Council sa darating na Agosto o Setyembre, maaari na buksan ang auction pagpasok ng ikatlong quarter ngayong taon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.